Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Live gikan sa Cebu Catholic Television Network, Channel 47, nag-ilusarang katolikong istasyon sa Tibok Asia nga nagbase sa Queen City of the South, Cebu. Mudalit din tulumanon, Sairi, uban nilang Atty. Noemi Truya Abarientos and Ryan Mark Borinaga. Sairi, tulumanon nga matulun-anon, pagkalingaw ug labaw sa tanan, makahatag og higayon sa katawhan nga makapadayag sa tagsa-tagsa nila kabaruganan sa matag isyu nga atong tukiyon. Kini ang Sairi. Luzon, Visayas, Mindanao, Tibok Kalibutan, ganyan sa harang dakpan sa Cebu, maayong gabi ka. Natong tanan ako sa Ryan Mark. Kumanato si Atty. Noemi Truya. Attorney, good evening. Hello, good evening sa tanan. Ug may gabi diha ni mo Yes. Mr. Ryan Mark Borinaga. How In was your fairness. week? Yes. In fairness, okay na no ang niagi nga semana because dili namang kaayo init, attorney, nakabantay ka? Yes, unya naanay occasional nga rain showers and thunderstorms, Sing no? dagum-dagum man Naanay all. mga lugar nga nanubra na ilahang tubig kay nireklamo na po sila nga kung nagnihit sa tubig ning kalit lang og uwan og nagbaha. Mo siguro nang bantayanan nato karon no kung Yes. in case muuwan na pod kay ang ato ang mga ningklag nga mga drainage tungod sa grabe nga init katong wala naka-flow nga mga tubig. My God, no? What an irony nga nagnihit ta og tubig and yet na atay excess nga tubig nga naa sa kadalanan. Something must be done about it, no? Kay naagi tay daghang kaayo nga tubig. We are in a tropical country. Wa tay problema sa snow. And supposedly we have all the resources sa ato ang mga forest unya magkulang ta og tubig and we cannot control the water flow, ang rainwater inig panahon sa uwan. So managsugod na po tagkaguol ron imbis na lipay na po ta. But anyway, I'm looking at the good side of things, no? So it's good nga medyo cloudy na gamay, nawala-wala gamay ang grabe nga kainit. And Pag-asa said nga The the worst worst is over. Kay ang ubang mga lugar ni abot na bayag 53 degrees ang ilahang heat index. Nilapas sa 51 nga gi-anticipate. Oh, Di mo yung 53. achiever kaayo, no? Zambales. Yes, yeah. Karon, hopefully, kung the worst is really over, So mag-uwan-uwan na. magsugod na ang uwan-uwan, mag-enjoy na ta sa to ang Flores de Mayo. In fairness, last Saturday's anticipated mass sa Archdiocese Shrine of Our Lady of Lords sa Punta Princesa where I am serving kay nag-start me og Oratio Imperata for Rain. Oh, Dito actually, ana sa no? Archdiocese. Ang over the mura og weekend. i-popularize naman Oo. good, no? Murag 2 weeks ago nga gasugod, I have been seeing the prayer, no? Sa For Facebook. rain, no? Sa Facebook, and a lot of churches are already implementing it. So in fairness makaingon sa tagmurag gidungog sa gyud Oratio Imperata for Rain. Oy kay nganong pagsugod sa Oratio Imperata mga 2 weeks ago na and then nagsugod mo sa uwan magdagom-dagom bugnaw na murag gipanuhot gay ko pagka Tuesday sa gabi. So, mao siguro na, no, ang kanang belief na to, and of course, siguro, nabot na yun ang panahon, no? Nahurot na yun ang grabe nga kainit, and good news, ang DepEd will be cutting short the classes for next school year by 15 days. Oh, so Oo. but yeah, I think murag ni kuan sa gyud murag ni nagbunga sa gyud atong mga pag-ampo ba sa Oratio Imperata for Rain, and then even before that daghan na kay mga nag-ampo jud nga unta mahuman ang huwaw because ang expectation baya kay mga June pa baya di ba mahuman, and then ang expectation kay Actually, by August. May mo init ug maayo gyud. August, unya maglaniniya na Oh, pod, and then- no? After sa grabe nga kainit, unya ato na pong sugdan i-anticipate ang La Nina, which doesn't mean nga grabe nga tubig, no? Pero maugid na ang kanang consequence kung grabe magsugod ang grabe nga kainit, no? Oh, so pero kuan man siya ni kalitag ingon ang Pag-asa, the worst is over. So I think ang pulot na to din ha is mag-ampo ra gyud ta in everything.
prayer is the best weapon gyud siya. Nya mangandam na gid siguro po ta sa to ang mga drainage system, no? Yes. Kay kung magsugod na pud ang uwan-uwan, kay Baka maura nasadi. ba ang rason nga nung gibalhin ang school year from June to March sa una to August to May, no? Kay ang rason ana June, Uwan. no? August to June. Tungod kay Ting kana uwan. ko nung July, August, June, July, mao na nating bagyo-bagyo. Unya magsige ka suspend ang classes. Ug mao pod ang gi-counter sa original proposal unta to nga ibalik ang school year from karon existing nga mahuman og May or June to katong karaan na to nga naandan nga June to March nga if ibalik na to will encounter the same problem sa mga bagyo-bagyo, masuspend ang classes. Pero para nako worse gyud no ang kaning grabe nga kainit ray kay kung bagyo lang isuspend nimo ang klase karon tungod sa bagyo, siguro 2 days, 3 days. Pero ang huwaw, ang kagrabe nga kainit, murag tibuok buwan man nimo gi-cancel ang klase. So siguro naka-experience na ta sa duha ka cycle, tan-awon na lang nato unsay mas mayo kay para nako balik na lang ta atong sige lang ng bagyo-bagyo, we suspend, and then mas reliable naman po ron ang prediction sa pag-asa, no, ang ilahang forecast sa kanang weather, no, kanang kumuingon nga na bagyo na magibuabot para sa una ba nga wala daw pag-asa ang pag-asa, pero karon na may marked improvement with the equipments pod na improve na karong panahon na. So para nako balik na gyud ta no sa June to March nga karaan nga school year. Okay, so muna din ha mag-amping na sa takarong mga panahona. And speaking of amping, attorney, nag-trending few days ago ang decision sa Supreme Court about the red tagging. Yes, Talk no. about it. Oo. Kaya ikaw may abogada. Oo. Kuani siya, usani ka kaso nga gi-elevate nga to sa Supreme Court. Human ang Court of Appeals ning dismiss sa petition for writ of amparo ni Siegfried Didoro, usa ni ka-aktivista dito sa Panay Island, no. Medyo kaila in terms sa organizations and experiencing more or less the same kind of kanang siguro mas grabe ng iyaha, no, mas grabe ng iyahang pag-persecute sa iyaha, tag as unsa ni mga CPP, NPA, NDF na siya daw, high ranking, etc. And because of this, nag-file siya petition for amparo ngadto sa ilahang lugar. Unya ang Court of Appeals din dismiss ani nga petition and gi-elevate ngadto sa Supreme Court. Ang petition for amparo actually is like asking the court for protection, no, kanang tungod kay naa kay dili lang perceived, experience nga danger. Og si Siegfried Didoro sa aktivista lagi dito sa Panay, experience such kind of danger, no, kanang i-label ka, i-red tag ka, na imong pangalan sa nagkalain-lain nga mga posters, no, nga accusing you of being this, of being a rebelde. So we are glad nga ang Supreme Court finally, no, niingon nga kaning red tagging, vilification, guilt by association, kanang ingnon ka nga membro kaning organization, ingnon ani mga terorista man ni sila, so ikaw terorista pug ka, no. Finally the Supreme Court said nga kani nga klase sa labeling, kani nga klase sa red tagging is a threat to your life, liberty, no, sa imong security, in which nakakinahanglan nga maghuwat nga tinuod maabdak jud ka or worse mapatay jud ka, no, before ka moingon nga naa jud actual threat. So it's a welcome development sa to ang jurisprudence diri sa Supreme Court, kay naa may mga similar nga mga petitions nga niingon ang Supreme Court previously, sa mga aktivista gihapon nga nag-file og writ of amparo and asking for protection. Niingon ang Supreme Court nga dili kinahanglan or walay basis, pero this time niingon ang Supreme Court nga dili kinahanglan huwaton ang actual experience of being kanang abducted or murdered, no, para makaingon ka nga na ay threat sa imong life pinaagi sa kaning red tagging and labeling. So ini ka kung red tag ka, automatic you can file na. Actually, for protection it would seem nga mao by a na writ siya of ang amparo. implication, no, nga
kung maka-experience ka of being labeled as such, no, pwede na ka mo dangup sa korte para mangayo og protection tungod kay theoretically kani nga protection would compel state forces to back off gikan nimo, no. So tan-aw nato kung unsa ang reach ug unsa pod ang pwede nga mahimo ani nga Supreme Court ruling ato sa mga existing nga mga kaso, and we do hope nga more activists lives will be kanang saved with this order by the Supreme Court. Kay ultimately mao man nato ang gilikayano nga naay mga matay na mawalaan sa ilahang liberty tungod sa kaning overzealous nga kanang anti-communist nga drive sa kanang ato ang gobyerno actually, no. It's a policy by the state. So, yes, mag-careful na sad ang mga state forces ana. Nga di na sa magpatakag red tag. Hopefully mauna siya because of this jurisprudence. Ang ako is kanang it would stop no ang kaning kuan, ang kaning nga klase sa red tagging, kaning nga klase sa labeling would stop. And more so ang ako is the realization gani nga kanang what you are doing is you are playing God against the people nga imong gi-perceive nga enemies. You are playing God in such a way nga pwede ka mo ingon nga kinsay mabuhi, kinsay mamatay. Kani sila mga komunista man ni angay ning pamatyon, no. Mauma na implication kung mo label ka sa mga tao as such, because it's like saying to all the rest of the world nga okay ra ni sila i-persecute, okay ra ni sila pamatyon kay they are not one among us mga komunista, ni sila mga terorista ni sila. And kanang we must ganing tangtangon nato nga klase sa mentality and klase sa kaniganing overzealousness such that we are willing to kill tungod ana nga perception nato. So more lang yun na, more than I want the realization lang yun and the appreciation for rights, no, sa right to life and right to liberty sa atong mga tao. So, magkinahanglan ka po na probable cause, no, file nimo dito for protection and nga to nimo sa court ikan ang threat. Actually lahi na siya og lahi siya standard sa evidence, no. When you file the petition, it's enough nga there's a threat. There is actually a perceived na threat, no, as of course as experience nimo when you experience nga naay nag-surveillance, when you get to experience nga gisunod-sunod, when you get to experience na mo tawag-tawag ang kani mga unusual nga mga clicks sa imuhang phone and eerie nga feeling nga you are being watched, no, and attempts gyud sa pag-abduct nimo and just like the experience ni Arman Dayuha o ni Dayan Gumanaw, who eventually get married last week. Congratulations, Arman and Dayan. Sa Pier area? Yes, no? they were the ones who get abducted. And yes, we are happy nga ang ilang experience from that nagpalig-on sa ilang relasyon niya. Nag-unite, no? In matrimony na gid sila, no? So congratulations silang duha. Ito yung experience actually kanang would warrant na gyud nga kinahanglan isyuhan na gyud sila og writ of amparo, kanang protection by the court para dili na sila hilabtan, and amparo and habeas data, whatever information by the state against them, no, dapat i-destroy. Please refresh me, attorney. Unsay ending ato ilang ha? Na-identify ba gyud ilang mga abductors? Actually identified ang mga personnel involved. There is an investigation by CHR and Dayan and Arman are just waiting sa resulta sa kanang investigation. Official nga result kay naa naman ta initial nga result, no, nga which would point out nga state forces yun ang ning abduct nila, no, by the resources and by the people nga niadto dito gikan sa pag-adto nila sa pier area and coordinating with the maritime police, no, and the fact nga kanang mo gaagi-agi gyud sila og mga ports and terminals nga makaingon ka nga naa gyud sila access to such resource, and the line of questioning
So Dayan and Arman really need the protection by the state, no, from other state forces nga out to kill them. Actually, thankfully wala sila patiyag. Ingnan man sila nga ang tuyo ra daw kuno kay para kuno mausab against what, no? Nga Dayan and Arman are activists, no? Dayan is with the Alliance of Concerned Teachers, no, organizing the teachers, and Arman is also volunteering for health as well as sa labor, no, kani mga labor groups nato gatabang pud na siya. That's why nahimong international concern ang kaning ilahang duha ka cases and is being investigated by the International Labor Organization. Niyari yun ang ILO to do an investigation and in fact coordinated with DOLE 7 as regards Anna. And Dayan went to Geneva because this is also being investigated by UN, no, kaning naman gud na human rights nga kuan ang yes ang UN. So at least kanang it gained international attention. Hopefully dili na sila hilabtan because it's really a kanang sagpa yun na sa gobyerno kung despite international pressure nagihapon siya yung mga state forces nga dili kahibalo mo respetar sa tawhanong so, na-issuehan dito sa GRIP. Wala pa, no, mag-file pa na sila kay mo lang ito ato pang ipaabot ang official nga resulta sa investigation sa CHR which is forthcoming anytime soon, just like ang resulta sa ICC siguro against President Digong as well as kaning pila to, Senator Bato and VP Sara, no, nga anytime soon ko no ingon si Senator Trillanes na anay warrant of arrest by the ICC against sa ilaha. And I think mauni ang usas mga nakapa-wedge, no, create og wedge between the Duterte and the Marcoses karon, no, kay murag isig posisyon naman na sila karon unya President Duterte really needs the protection of this government para dili ma-implement. And mura makita nato sa ato ang presidente karon nga murag to let the course of history run, murag ingon ana lang, no. Wala siya blatantly, of course, ingon man siya nga kanang dili sila mo recognize sa ICC. Unsa pa man nga authority nga ipadala diri, pero ambivalent kanunay ang statement. So the insecurity there and no kanang daghan kayong issue nga makaingon jud ka nga buwag na gyud ni mga Duterte ug mga Marcos ug panahon. Away na gyud, nabugto na gyud mo. Yung kuan. Oo, okay, naglilabanay naman ang mga anak, no. Si Baste, Mayor Baste of Davao City is attacking the First Lady, saying sa tuyang giingon, kung mauni ang naong sa mao ni ang naong sa tong First Lady pagpa-interview, imagine na, that is the representative of the Philippines, no, mura og ngano di ayon sa day naong sa tuang First Lady. Yeah, no, ang anak si Sandro, Representative Congressman Sandro Marcos is also defending, no, nga kani kunong gibuhat sa iyahang mama is just an act of a wife trying to defend a husband. Murag family affair kayo, no, pero dili mo kundi sila mga simpleng public figure, no, na dili mo kundi sila simpleng pamilya nga nag-away-away lang in town, no, atua in town ni mga public officials, and they are performing official tasks for us, no, as congressman, as mayor, no, as former president, as vice president, as president, first lady. Ano yung mga allegations nga reportedly Marcos is not the real president, mga nanggawas na mga allegation nga kato ang tikas daw, no, kung wala sa kaning faction dili ma-presidente atong presidente karon. So let's see, no, kung how it will go, kay isig posisyon na gyud ang mga tao karon for the 2025 elections and this coming October, which will be like pila ka buwan gikan karon, unom ka buwan gikan karon or less, no, less naman kay October mag-file. Kinahanglanan anila mabutangag bad list who are aligned with them and who are not. So let's see and let's watch out. Meantime, no, ato lang yung paningkamuton nga maluwas ta
gikan sa kainit o gikan sa grabing kalisod karong panahon na. Yes, nya ato nang palawman ang mga political discussions kamo na atong mga topic basically after this break. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ungkoy sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Okay, ning balik na mi. Daghan kay migisgutan diri ni Ryan tungod kay daghan yung kayog hot topics for the week. Murag wa pa man gani mahuman ang topic ni Bong Navarro, no, ang conviction ni Denise Cornejo and Cedric Lee, no, life imprisonment na sila tungod sa ilahang pag-abduct, no, nya mura og ningon ra si Cedric Lee nga gamay ra man tong amo ang gihimo, no, gamay ra man kulata ram to gamay actually versus the alleged rape. The moment that you take away the liberty of a person by depriving them, no, of their freedom of movement, di sila kalakaw like kato ila man tong gikuha si Wong, no, and gikulata actually and for several hours, that's already abduction, no, that's already serious illegal detention and the deprivation of liberty. Actually, seryoso kayo na siya nga offense. Yes, sama ka seryoso sa atong unang topic karong gabi which is actually very hot tungod kay wata. We did not see it coming. Masuspenso ang ato ang mayor diri sa Cebu City, no? Si Mayor Mike Rama has been kanang preventively suspended. Actually, preventive suspension na siya for 6 months, no, for grave misconduct, conduct unbecoming of a kanang public officer, conduct prejudicial to the interest, to the public interest, no. Murag ilang pramanggod na nga mga allegations as against a public official kung naay i-file nga complaint against you, against a certain public official, no, and this time, no, paspas kayo na-impress ko nga paspas kayo kay complaining upat ka Cebu City Hall employees nga naa sa City Assessor's Office tungod kay gi-reassign sila og laing lugar, lain nga mga positions sa lain nga departments. And wala sila isweldo since July of 2023 and it's already May, no? Asa man taon kay pakaon sa imong pamilya kung dili ka sweldoan, no? So it's like saying kung di ka ganahan nga reassign kay naa man koy gahom nga i-reassign kag lain nga mga lugar aw resign, pahawa na lang. I would only assume nga dili ni sila mga supporters ni Mayor Rama, and of course
So no love lost kung ma-file sila og kaso against nila. And with the approval ni Ombudsman Samuel Martires dito sa National Office, paspas kaayo, that's the central office, paspas jud kaayo ang nahimong suspension order, no? So I think City Administrator Attorney Colin Rosell is also included, no? And several others nga kuan nga mga 7 officials. 7 officials. So ningon si Mayor Mike nga wa pa siya kadawat. Normal ra ba na attorney? Ningon matos Mayor Mike yung reaction na kahibaw ana nga naday complaint. Yeah. Actually, yeah, it's normal. I wasn't surprised. Basig clueless at that time sa pag-interview. No, I would not expect po ni Mayor Rama nga magsigig tan-aw sa newspaper kay who was that person also nga niingon nga it's all over the news. Yeah, actually, but kita, kung makadawat, kung dunay action in court or dunay anything coming from the court or any agency nga muhatag og order nato, ato man yung huwaton ang official copy. And that's the time, para nako prudent no nga mutubag ka sa mga pangutana when you already received the order. So I believe, Mayor Mike, nga at that time, officially wala pa siya kahibalo, either actually or officially wala, no, kanalang nakadungog na siya nga na Mayor, posible bang good nga naanay ni Honghong nga Mayor, naa naman sa news nga na kuan kuno ka na suspend. O nyam, ikaw si Mayor, moingon pug ka nga hawa pa man ko kadawat. So officially wa pa ka kahibaw, and unless and until nga officially mahatag sa imuha ang suspension order, dili pa man pug ka suspended. So it will come, I think it will be the ILG who will go to kanang Mayor Mike to implement the suspension order. So it's actually very technical, and Mayor Mike is a lawyer. So pag ingon niya nga wa siya kahibaw, I suppose ang akong sabot is officially wala siya kahibalo, wala pa siya nakadawat sa order. Kaya you don't actually rely sa news report when it comes to that. So pero also may remedy an attorney. Mapugnan pa na niya. Unsa may siya ana? Immediate man gud ang suspension sa kanang ombudsman, no? Kanang preventive suspension will immediately be implemented. Murag wa ka mahims. Kay preventive man siya para dili further damage. The purpose sa usa ka preventive suspension, dili na siya penalty pa in itself, no? Is to prevent you from tampering while you are in the position, taking control of the record, no, or mo na worse kanang tangtangon walaon ang mga record, tampering with it to suit your own interest, no. So tangtangon sa ka, isuspend sa imuhang kuan performance, and this is without pay. So walay sweldo si Mayor Mike and 7 others para ang investigation will go on, mo continue, no, mo padayon sa kanang iyahang normal course nga walay fear and danger nga dunay mga public records nga ipang tamper. So the temporary the preventive suspension kanang by the connotation sa word nga preventive, it prevents you from accessing the record at that time nga ongoing ang investigation. So most likely ma-implement yun na siya. Mahitabog yun na. Oh, yeah. 6-month suspension. The moment nga he will receive, he and Mayor Mike and all the rest of the officials nga giingon nga doon na order, aptik yun kaning taga-media, no? Mag-una yung kahibalo kaysa person involved. The moment that it will be implemented, it will be served on him, no? He will have no recourse but of course to follow it. Otherwise, he can refuse to get out of the office, no? Naman goy ubang mga public officials nga maunay buhato, no? Dili mo serve sa preventive suspension, and symbolically dili mo gawa sa ilahang mga opisina, adto na mo puyo, no? Adto na mo murag natay familiar. Sa una. Natay familiar nga mahinunduman regarding ana no nga had to be dragged out of the office kay dili mo gawas, kay symbolic man gud na ang imuhang occupancy sa office. But then, of course, ang officer in charge after your suspension
can perform his or her functions adto na pud sa iyang iyahang office. kaugalingong opisina kung asa siya, no? Ang inconvenience lang of course ana kay the records are in the office of the position kung kinsa to ang gi-suspend. So ang atong angay atangan ana kung peacefully bagyod na Yes, kuan si Mayor Mike Rama sa suspension mo dawat. Yeah, actually, tanaw na to kung he will do the same thing sa una na dili mo gawa sa opisina, no, kay magmagahi yun nga mo assert yun nga ako maning office, no, ako man ang mayor, sayop man na ang gihimo nga preventive suspension, so I will not get out, no. So mo na itong pangutana ron. Yun. Angayan. Angayan ba or uyon ba mo sa pagsuspenso kang Mayor Mike Rama sulod sa unom ka buwan o ngano man? We just want to get sa inyong feeling regarding sa pagsuspend ni Mike Rama because of the allegation nga wala masweldohi ang upat ka empleyado sa City Hall na sa City Assessor's Office nga gi-reassign. Kay murag wala sila na report. Pag reassign murag wala na sila ng report because murag out of protest nga dili murag gi-assign nga dili man ni mayo among kuan. From what I know, murag natay personal nga knowledge. I don't have personal knowledge. No, I don't even have I don't even have insider from reports, no. I read it somewhere. Am I sure? Unsaon daw kuno nila og trabaho sa gi-assign nga bag-o nga trabaho nga man pud sila hatagig unsa ilang buhaton didto. Unsay buhaton nila didto. So, natural wa kay buhaton dito maghinuktok ka, no? Mura jud kag wa ning trabaho sa imong bag-o nga trabaho. But then mao na kanang it's really something siguro nga tan-awonon sa ato on our part as mga prospective voters, sakto ba ning gibuhat ni Mayor Mike nga moingon si Mayor Mike nga wa siya labot anang wala pa sweldohi kay wa siya kay bawo pod anang wala pa sweldohi, but mura man gud command responsibility, no, siya man gud ang mayor and all the rest nga gipang kuan dito gipang allege no nga responsable sa wala pag sweldo. So kanang on our part, as taxpayers sa Cebu City, ako taga Talisay man ko, pero sa katong mga taga Cebu City no nga appeal sa constituency ni Mayor Mike, kanang how do we see it? Sakto ba pod iyang gibuhat? And kung sakto iyang gibuhat, I suppose you don't agree sa pag-suspend sa iya bahala og matter of course lang yun na, no, kanang normal procedure nga when you are being investigated for an administrative complaint, you will be preventively suspended by the ombudsman. So I for me marag okay ra sa mo bakasyon na sa siya 6 months. Taas na siya unya, no pera ba na nga wala na isweldo. And I do not know, we do not know unsay mga business interest ni Mayor Mike from which other sources of income could be gathered, pero kung dedicated yun siya sa iyahang pagkamayor, full-time siya sa iyahang pagkamayor, unya wa gyud siya source of income other than that, siguro sakit-sakit pud nang unom ka buwan, no, nya napabaya siya baby bata. No, o napa siya bata karon nga kanang support iyang gisuportaan na siya pamilyang gisuportaan, murag ning go down ako ang kuan sa akong perspective, akong pananaw ni Mayor Mike, no, nga mura man gud sila mga gods, no, pero sa kaning isgutanan murag sakit gyud nang 6 months. So I think he will fight it out, no, he will contest, pero wa kay mahims anang preventive suspension. Pero ang iyarag yung remedy most likely is mo to, di siya muhawa sa iyang opisina. Yes. Insist siya nga, this is my office, I was elected by the people, and that preventive suspension is wrong. Oo niya, na mo smile, nga lain nga public official. If Mayor Mike will do that, na siya friend, nga mo ingon nga, you're doing my thing, no? You're following my lead. You're following my lead, sunod-sunod ka nako. So, I don't know, no, kung buhato na ni Mayor Mike or kanang iyahabang sundon ang gibuhat sa iyahang amiga. Lisod-lisod naman, attorney, taking from your Cuba na,
kung 6 months without pay, lisod-lisod yun na siya, and then napak ko yung mga nadunggan from other kuan nga napay mga musunod pa ana kay naman say complaint ang CPA na apa ang MCWD against him. Murag when it rains it pours. When it rains, it's poor. So muna siya pero for me sige, okay ra sa you take it na lang para murag to clear things out ba kay murag man sa ang kuan ni Mayor Mike murag tulibagbag man siya, disorganized gyud siya. Unsa man gyud iyang gusto mahitabo sa Cebu City, daghan man kay tag mga kuan murag daghan kay tag ipangsundan nga mga programs and all. Depende what is really the priority of the city government? Depende kung unsa iyahang lugar nga maugtuan niya, makakita siya nga nindot ang Singapore, sige mag Singapore ta ato tag Melbourne nindot pud ang Melbourne, no. It's the vision, unsa gyud ang vision. Pwede siguro you mean magmuni-muni si siya. Mayor Mike, no, on ato siya Singapore and ato siya Melbourne. But 6 months kung preventively suspended, and probably kana na lang mo suporta na lang siya sa iyang mga kandidato para sa sunod nga eleksyon. Hala mo dagan pud siya. Makampanya siya ana. Preventively suspended siya. Pwede siya makakuan. Kuyog siya ba? Of course, wala may maka-prevent him from doing anything, no? Ang gibuhat raman karon sa ombudsman is dili ra siya paserbisyohon sulod sa 6 ka buwan. That means he is pretty much at liberty kung unsay gusto niyang buhaton. So probably he will kana consolidate his ranks lang siguro for the elections next year, no? Kay 3 years raman ni ang terms sa ato ang mga public officials, so magpa-elect na pud siya. Pero it's actually para nako it's a big blow against sa iyaha, no, kay by this time nagposisyon na siya for an apparent re-election for next year niya kung preventively suspended and waiting ang kaso sa Cebu Ports Authority, waiting ang kaso sa MCWD, no, kung naa ni sila, and the same thing will happen, no, sa iyaha. Posibly dili na siya kabalik until the time of the elections. And take note, wala na tay Aguinaldo Doctrine. Sa pagkakaroon ng Aguinaldo Doctrine actually is wala siya muraog ruling by the Supreme Court a long time ago. Kung ang usa ka public official is elected nga official is administratively charged, no, kani similar kang Mayor Mike karon nga administrative ang kaso, and he will seek for re-election, ang tanan nga infractions nimo administratively will be deemed forgiven. Papas. Okay, giilak baya kag balik ang katawhan na ang ning pili balik nimo despite your administrative cases. Unya na may mas recent nga Supreme Court decision nga niingon nga wala na tong Aguinaldo Doctrine. So kung you are an elected official, gifilan kag kaso nya magpa-re-elect ka, magpadayon ang imuhang administrative nga case. So wala na pasaylo ay the courts no longer consider it as forgiveness by the public kung gi-elect man kanilang balik despite and in spite of your administrative cases. So muna ato na siyang abangan. This is really interesting, no? Yeah. Politically and administratively, daghan kitag ma-learn ani. Tanaw na to sa mga reactions sa to ang mga viewers diri sa CCTN nga Facebook site. O kinsa man ni si Inter-Island Ship Spotter. O yun jud, ning react siya. O yun jud para matagam katong pagsulong sa iyang tao sa Cebu Port Authority. Dili ni Cebu Port Authority ato ang gisgutan ron nga preventive suspension ni ato ning iklaro ha. Katon sa mga employees sa city assessors nga wala masweldohi. Pero ako lang gyapon ning basahon ang imuhang comment diri, no. So imuhang i-mention diri ang iyang tao sa Cebu Port Authority. Wa na katungod nila harangon kay walay ilang gahom na pagpahunong sa port project kay wala sila jurisdiction. Pagpakauwaw raman ra lamang mayor di ka kadaog sunod eleksyon para puro ra pasikat unya mudagan pa siya na naay kaso. Nya si Liza Steinbach, dako kayong uyon kay wala na nay nahimo sa syudad, puro display lang. Unya si Kaizen, sobra pa sa uyon
tagamoy ang mga supporters ni Mayor Mike, dapat mo comment mo, no? Nga dili angay isuspenso si Mayor, pero bitaw ka ng matter of course ra yun ng preventive suspension tungod kay undergoing ang investigation. This is not yet the determination by the office of the ombudsman kung guilty or not guilty, no? Kay kung naanay judgment, no, naanay pag-ingon sa office of the ombudsman nga guilty siya, depende no ko kaning infraction, pila ka buwan nga suspension nga as a penalty, no, if not removal from office. Wala na tay mayor, pero mao ni let's see kung idugang pa ba to ang sa Cebu Ports Authority katong pagharang, no, katong naay pag mura og kanang standoff dito sa gate sa Cebu Ports Authority last month, 2 months ago, no, nga kanang kulba pud to kay mga pulis ug ang mga tao sa Cebu Ports Authority ang nag-atubangay, no, para dili madayon ang unsay panghimo libog sa Cebu tubig. Ports Okay, di ba Authority. naman to'y court decision katong permiro katong ilang gikuha ng Company Maritima, di ba, ni ingon ang court nga dili na under sa jurisdiction sa city government ang Company Maritima. Mao na kanang mao bitaw nga I think wako kikita sa complaint no sa CPA, pero it could be cited. Pwede nila i-cite nga kanang walay pagrespeto, no, sa unsay order sa korte. And mobalik yung kuno nga, if you are a public official, you are of course expected to respect, no, unsay gisulti sa ato ang mga korte. So yes, that's very interesting. And then more interesting. Ari na ta sa di gyud mapaong nga istorya, no, regarding aning ouster plot, no, against sa ato ang presidente. Kay mura man sa gyud mo jive man sa gyud ang gipang ingon ni former Senator Trillanes nga kana siyang kanang, di ba, there's an allegation now, there's a Senate hearing about the alleged kaning PIDEA leak nga involving President Marcos and Maricel Soriano. Nga it turned out, pag abot ito Senate, ang Canada na report is gikan from a former PIDEA agent unya mga 2011 and 2012 pa nahitabo. Regarding sa condominium, nga naa nahitabo sa alleged condominium ni Maricel Soriano, the actress. Yes. Unya ningos Maricel nga, yes, ako tagi-ana, pero pag 2012 raman kutob, ako naman ang gibaligya. And then it turned out, pag sige pangutanan sa mga senator dito, wa gyud sila documentary evidence, murag testimony ra gyud nga ni-leak matud pa ang name, na-appeal ang name sa president og ni Maricel Soriano about alleged. Pero wa may klaro nga allegations ba ya, no? Kanang unsa day gibuhat, unsa day actually ang gibuhat sa presidente, kay kung kang Maricel Soriano is just the ownership, no, sa kanang condominium nga nag-link sa iyaha nga naay mga irregular drugs, although gipang kalkal pud to nga naa siya alleged cocaine, mosuyo po kuno siya cocaine, no, nya kaning naa siya giabuso nga duha ka maid niya, wala naman in town nay labot. In fairness to the president pod ba, no, kana nga critic man gyud pa, no, naman gyud tay mga saway sa atong presidente karon, pero in fairness to the president, unsay labot niya kung nangulata si Maricel Soriano sa iyahang mga katabang allegedly, and unsa po'y labot niya kung ningsuyop si Maricel Soriano gawas kung ang allegation silang duha nagkuyog. Duman sila dito sa kondo. Pero wa ko'y nabasahan ha nga dunay ingon ana nga allegation, chismis ra gyud, no, kanang ako as a lawyer, no, nya mo man akong imagine daan kung muduol ni sa ako mangita man gyud kog ebidensya, no, nya kung ang ebidensya is everything nga ato nakitaan sa korte, kay wa man pud sila gipakita nga lain, moingon jud ko sa nagkonsulta sa ako nga wala man, dili man ta ka-establish ani, no. Ang kuan lang gyud aning sa Senado manggod o kaning sa Congress, when they do an investigation, kay bisag wala pay proof, bisag wala pay basis, pero imo na mangugipahibalo nga rin sa publiko, nakapangdaot, murag gihapon red tagging, verification, and labeling ba. Nga, pwede ra ka magtabag-tawag sa mga tao ingon ani,
nya naabaya pud mga viewers ug napoy mga listeners ug napoy mga readers nga dili maguna-una unsa day ebidensya ani no kanang mutuo lang dayon lahos tungod kay ang niingon senador, congressman, etc. Dili na gani mo go behind. Yan ay magawas itong mga kuan, kaning mga resource person no or mga testigo ba nga mo testimonial nga mao ni akong nakuha. Istorya lang no and that's when we have to judge no. Kana hinoon on one hand kaning mga investigation in aid of legislation mo man ang gipanghimo sa to ang mga senador ug mga congressmen asa pa ingon no asa ni kay it's a waste of resource magsige kag investigate base sa mga chismis like I was anticipating no nga there is substantial question coming from Senator Bato when he asked Maricel Soriano unya maura da ito yung pangutana bahin sa panag-iya niya. Wala iklaro ang mga evidence, no? Ningon na si Maricel nga, kana ako naman gibaligya. If they were prepared, they could have the documents ready na nga moingon mo kontra sa giingon ni Maricel nga imo na gibaligya pero nakit-an mo gihapon kanawa diri wa man lang ini ikaw man lang gihapon lagi gabayad sa buhis ani ikaw man lang gihapon ang registered ani wala man pugoy ingon ana. And I really hate that nga kana ganing gamito nimo ang platform official office hours to so chismis lang gud akong pananaw. So para nako kung ang basihanan sa tuang topic karon which is uyon ba kamo no nga palagputo na si Presidente Bongbong Marcos moingon jud ko wa man puy basihanan nang giingon. So dili gyud ko mo ingon nga sakto na ang mga efforts karon although ningon si Trillanes nga daghan na daw kuno og efforts para palagputon si Presidente Marcos karong panahon na no na anay unrest sa military nya gideny na sa ni spokesperson sa PNP Jean Fajardo Colonel Jean Fajardo no nga ningon nga wala man may nabantayan wala may report nga niari sa amoa nga doon na ingon ana nga mga effort pero makakita gyud ka sa siak na gyud hinoon. Yes. Ato tong gihisgutan attorney ang Senate hearing kay connected magud siya sa statement ni Trillanes nga ang usa jud sa mga naglead aning alleged ouster plot against the president is Senator Bato de la Rosa. And kanang iyang gibuhat karon is mo na siya para ma-intriga jud and para ma-hype up ang ilang alleged ouster plot. Which actually, Senator Bato, in fairness to him, strongly and passionately denied nga wa kuno siya ilabot ang mga ouster plot against President Marcos tungod kay mutuo kuno siya gobyerno no and ganahan siya nga mahimong stable ang gobyerno no ganahan siya so dili mo ang iyang epekto ba nga dili man siya mo bato kay it will only cause instability and he does not like that no nya in that aspect siguro mo katuuhon po ko ni Senator Bato no kay unless he's a very good actor ha kay nagilak-hilak na baya ni siya sa una pag-investigate sa iya ha nya katong pag-ingon nga ang ICC ipadakop na siya hilak-hilak pud baya siya karon strong yung kayo iyang conviction nga dili na nako buhaton uy ngano gutaong ako nang buhaton nga ako ang mo palagpot mohimo og lakang para mapalagpot ang presidente o dili gyud na nako buhaton murag katuuhon pud ko niya gamay pero makaingon sad ka kung walay judging from what's happening in the Senate bang wala mo gyud ebidensya wala mo gyud solid evidence wala gyud basihanan so mura ra gyud mo panglawgaw nga mura siya mo match siya sa giingon ni Senator Trillanes allegedly nga ila ra nang gipa-hype din nga ang mga allegations against the president aron mo strong ang ilang panawagan nga palagputon na gyud si President Kuan because nahadlok sila nga mosud na yung ICC and mugawas na ang warrant against Bato against the former president. Okay, ang discussion. That's why we have this question now. Yeah, kanang it's still Marcos versus Duterte no sa pagkakaron nga mura og maneuvering sa duha ka kampo ultimately kung atong tan-awon to pressure the Marcos government to support the Dutertes sa kaning move karon sa ICC nga sa matod pa ni Senator Trillanes mo issue na og warrant of arrest by June. Ang ICC actually di man gyud na sila kanang mo pataka og
sulod, no, they will wait, no, nga kanos amo gawas ang kaning gawas sa nasod ning mga tao nga responsable. So they will be kaning si President Duterte, si Senator Bato, and I think 40 others, no, naa daw lista, no. But ang gi-highlight karon is si Senator Bato, si President Duterte, si VP Sara, no, as kato implementor sa kanang katong bloody war against drugs ni President Duterte. So it's really makakita na bitaw ka sa maneuvering sa duha ka kampo sa pagkakaron, and naa siguro unrest, pero dili ko kaayo mo tuo sa basis ni Trillianes. Dili ni Senator Bato nga katungod lang atong allegation sa pagkaadik-adik ni President Marcos. So, I mean, give us more proof than that, no? And Senator Bato is PNP chief, was PNP chief. Maayo na gud siguro siya dapat ang mga investigasyon. He would know kanus walay suportang iyang allegation, and kanus naa dapat, and he should be prepared. He should have been more prepared, and naghatag nato og more proof than the chismis, no, that we are getting with the Senate investigation. Yes, kay PNP, like pareha sa kaso ni Jezreel Larombe, di ba, nadakpa naman ang alleged nga perpetrator unya. Gipangutana ang PNP ba sa region nga nganong karon man, nganong why did it take long? And niningon ng PNP region because among gisiguro nga makakuha gyud conviction. Nga nagyumilig-ong ebidensya nga ma-convict gyud ang because that is the kuan, because that is the requirement now sa Department of Justice. Before you can file in court, there's a reasonable certainty of conviction, no, kanabang kung naka-ebidensya makapa priso na gyud kanang imuhang ko ebidensya karon nga gigunitan, makapapriso na gyud na sa imuhang gipasanginlan, no. So dapat ingon ana si PNP chief si Senator Bato kay PNP chief good siya. O sa kuan of evidence ba, sa mga weight of evidence, sa mga gibug-aton sa mga ebidensya, dapat kaybaw na siya ana, dili siya magpataka ka ng mangintriga ra siya dito, murag gilawgaw ra gyud niya ba with that Senate hearing without valid proof or strong evidence gyud nga ooy tinuod gyud nga adik-adik na si kuan, chismes ra gyud, and then there's no connection. Senador baya siya. I'm expecting more from the good senator or bad senator, no, nga kanang hatagi sa taon tag dignidad sa imuhang panerbisyo diha, no, dili magsige og pasagad padagan og chismis padulong sa panawagan nga palagputon si Presidente. So mauna nga Bongbong. Sa pangutana mayon ko bisag dili ko wa ko ni botar ni BBM mag-election ko, no uy nganong palagputon man siya kung kana ra inyong basis. Baseless. No? Do better, no, Senator Bato, do better, no, sa kaning effort karon to di siguro destabilize, no, he is going for the destabilization. They could remove the president without the destabilization process. They could remove the president by impeaching. And I'm likely to believe nga establish na yun na sila grounds unya. Sa karon lang they're just creating that kind of scenario na time sa mind sa public, murag dauto nila daan parehas ra gud na sa taging dauto na mo nimo daan una nimo ipapatay. So kani dauto nila daan si President Bongbong bahala walay basis padong sa impeachment. So ako para nako ron mo kung maghuwis ko anang iyahang pasangil, ingon jud ko nga i-dismiss ko na imong kuan. Pero kanang pasangil batok sa presidente kay wa kay basis. So unsa man sa possible ang impeachment attorney nga move sa House of Representatives nga murag dili man sila mo yung upper hand. They are no longer in power. Tan-aw na to, let's see, no, sa ilahang mga kinamangay sa pagkakaron kay President Duterte had been going around, no, with his prayer rallies nga I'm surprised nga no mag-prayer rally siya nga iya naman ang gibalikas ang Ginoo. Gibalikas. Yes. Do we have reactions? Wala tayo ni react diri. Okay. So this is very interesting. Nga makaingyud tag na election na gyud kay grabe na nilang kuan, kinamangay na sila. Gipatan-aw na puti. Position na sila. Gipatan-aw natin nila sa ilahang circus o mo remind kita sa ato ang mga
constituents ron be more discerning sa sunod nga election. Yes. And before we go, let us say thank you sa Koy, sa Pal, na Archbishop po si Palma, ni Nanay Diana Limchua, ni Tatay Dodong Limchua, ni Robert, ni Inday. Si Matmat, si Andrew, si Joanne, si Brian, si Dave, si Nilo, si Ferdy, og si ang atong intern. Giyan. Sige, wala. O si Giyan. Si Giyan is sige siya react. Atoras JC. And our intern, kasi ko nato intern. O si Kuan ba? ang sige na to og kuan, ang magsige na to og post ato ang mga kuan. Si Raymart, ayaw kalimtis Raymart. Na dito? Wala. Okay, so yeah, I hope you've learned a lot because murag legal ang discussion karon. Bright, no? And then magkita ta balik sunod sa badupuhon din lang yung paborito nga kasaw matag panihapon. Saire.